naman natin na ang mismong soccer or football ay ito yung kilalang sport sa buong mundo. Most watch ito sa buong mundo. Malayong malayo ito kaysa sa basketball na ngayon ay papalapit yung NBA finals. Pero right now, matanong ko lang kasi binanggit na napasadahan po, nabanggit kanina ni Bombo dyan, yung pong security measures na binabanggit po. Lalong-lalo na may mga VIPs at yung pong mga kilalang mga football players ay talagang dadagsa po dyan. Kamusta yung mga security preparation ng Mexico hinggil dito? Lalong-lalo na at alam naman natin nangyayari po sa iba't ibang dako ng mundo na may mga ilang mga nangyari pong mga karahasan na how's that, Sir Julius? Dito po is of course yung part ng military at saka federal police, local police and military units, they are preparing for the upcoming FIFA at saka meron silang National Guards. So ito po yung yung mga tao na nagsisecure ng na security at saka they are also securing securities sa stadiums, airports, hotels, fan festivals, train stations, tourist zones. Kasi alam natin na World Cup, maraming tao pupunta dito. Yes. Sa airports, of course, they have to secure the visa. Okay? Yun, yung papasok dito sa Mexico. At saka sa mga train stations, and then they have their hotlines for security. May Wi-Fi zone when it comes pagdating ng mga sa communication para magkaroon ng access yung mga tao para magkaroon ng security. And then AI powered surveillance camera. And then they have their facial recognition systems, biometric checkpoints, drone monitoring, command centers, cybersecurity monitoring, and emergency communication systems. And then, alam mo yung Mexico, they're spending more or less 45 to 55 billion pesos, Mexican peso, and that is equivalent to 144 to 176 billion Philippine money po. Julius, so maliban po sa mga technology po natin na may mga tao din po tayo na di-deploy po dyan. Sabi nga po ninyo, so that's thousands of law enforcers ang siyang i-deploy. Opo, sa lahat ng areas, lalo na sa stadium po at saka doon sa mga festivals. Kasi aside sa may games, may mga area din for tourists to enjoy their stay here in Mexico. Sir Julius, isa po sa mga katanungan ko pa dahil alam natin na talagang dadagsain po ang Mexico para nga po dito sa FIFA. Kamusta po yung accommodation? May mga ilan po ba na, kasi parang sa Olympics, may mga ilan pong mga bahay na rin po ay nag-accommodate ng mga ilan pong mga bisita kasi wala na pong mga hotels, kinukulang na po sila. Kamusta po dyan, Sir Julius, regarding po sa mga accommodation, sa mga hotels, na pwede pong pagstayan po ng mga bibisita po dyan mismo sa Mexico? Of course, since na ang World Cup ay magaganap sa 3 cities, so maaring ma-divide yung number of people when it comes sa population. May mga pupunta ng Nuevo Leon, may pupunta ng Mexico City, at saka may pupunta din dito sa Guadalajara. So yung population when it comes sa tourist is ma-divide. So ngayon, yung mga hotels, meron din ng Airbnb, then meron mga hostels, then fan apartments and luxury suites. And wala na pong problema ngayon so far when it comes to accommodation. Pero yung mga players, meron silang sariling accommodation po. Medyo hindi po tayo maalam po dito nga po sa football team po ng Mexico. Sino-sino po ba yung mga kilalang football players dyan po sa Mexico na inaabangan po? Kasi alam naman po natin with the talagang kilalang pong mga football teams pupunta po dyan na talagang ito yung inaabangan po, sir. Kung titingnan natin yung sa World Cup history, ang famous na player talaga is Ronaldo and Messi. But yes, then wala po dito nakaschedule ang Argentina sa Mexico. So, nakadito ay ang South Africa, Korea,
and we have Colombia, we have from other European countries, pero wala dito yung hindi po ganapin yung play dito ng Portugal at saka ng Argentina. So dito sa Mexico, ang lagi nilang inaabangan itong dalawang players or France, Mbappe. So medyo hindi yung kumbaga yung mga players ng ibang countries hindi po masyado popular sa mga Meksikano. Kaya hindi lang, they are looking forward for the games, not for the players. And with that, Sir Julius, maraming salamat at yan lang mga katanungan na mula dito sa Bombo Radio Dagupan. Back to you, Bombo Care, at maraming salamat.